Shout out everybody! Boom boom! Ayun! Kamusta kayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga ma'am, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-5 minute. Meron lang tayong bibigyan ng reaksyon dito sa recent live ng mga manalastas dito. Mga ka-5 minute, no? Sa mahigit kalahating oras ng kanilang pagla-live umpisa ay napalabas si Inda napasugod dahil hindi niya nagustuhan yung mga narinig niya. At narinig natin kung paano siya naglabas ng sama ng loob dito kay S, dito mga kapatid, no? Sinasabi niya na masama pala ang ugali mo. S, sama ang ugali mo, totoo naman. Kaya lang mga 5 na hindi natin medyo para sa mga nakapanood, yung eksenang yun ay masyadong mabigat. Ano mga ka-5 na yun? Hindi na kasi dapat na ma-involve pa sila Inda dito kasi ano ito issue nung batang kargador at saka nila Ramil. Ngayon syempre bilang nanay o magulang, hindi naman pwedeng hahayaan ko lang na kung ako man hindi ko naman pwedeng hahayaan ko lang kung ganyan lang ang masasabihin nyo sa mga anak ko. Mabigat yun, di ba? Hindi natin gugustuhin na kahit sino magulang ang mangyari sa anak nila, gano'n. Kaya dito mga ka-5-9 is nag-worried tayo, nag-alala tayo dun sa pwedeng mangyari kay Inda. Nagulo daw yung utak niya parang ano yung pagkasabi niya. Nabigla ako doon mga ka-5-9 nung ano na siya, kasi halata mo talagang galit siya sa mga sinabi niya na ano tungkol doon kay na Francis, Daisy. Ito kasi ito mga ka-5-9 ano ang bigat tingnan yung gano'ng eksena, kasi parang ako bilang anak at naiisip ko rin yung mama ko, parang siyempre hindi na kasi ano siya hindi na siya healthy yung kanyang kalusugan, meron na siyang mga nararamdaman. Natulala talaga ako ng mga kapayam na yun. Natulala ako, nabigla, nagulat. Ano ba yung mga ibang pang word na hindi ko akalain na mangyayari yung ganung eksena. Itong walang hiyang taong to, mga kapayam na yun, nasa likuran nitong batang kargador, sila yung nagpurot dulo dito yung kay unang-una kay batang kargador na number 1 na sinungaling. I'm sorry una, ayaw kitang i-bash noon kasi naintindihan ko yung side mo na na-brainwash ka, na pinagplanuhan, pinagtulungan si Ramil para gawin ito mga to. Pero ngayon na lumalabas na unti-unti yung mga katunayan kung ano ba talaga ang totoong nangyari, ang batang kargador ay masasabi kong great pretender. Ang galing niya magkunwari, no? And ang style niya is kaya niyang magpaawa, kaya niyang magalit para makalimutan ng lahat. Kasi mga ka-5 na, isipin nyo naman sa loob ng 5 taon, naglahom parang bula. And then ngayon malalaman natin na ang lahat ng sinasabi niya, dahil binigyan din ng reaksyon ni June bago matapos yung kanilang live, na ang lahat ng ito ay pawang pasinungalingan lamang ng batang kargador. Para saan? Para maawa yung mga tao sa inyo? Wala nang chance.
Wala nang chance para maawa pa mga tao sa inyo. Para saan? Bakit post ka ng post? Facebook mo yan? Oh, come on. Facebook mo yan, pero meron kang pinapasagian. Kaya ngayon papasagian din kita. Wala kang kwentang tao, hindi ka irresponsable ka, konsentidor. Ano pa ba ang pwede kong itawag sa'yo? Ang sama. Ngayon, binabawi mo yung mga pinamigay mo na hindi nga umabot ng 1 milyon na sasabihin mo kung alam ko lang na mangyayari ito, may bahay at lupa na sana. Narinig mo ba ang sarili mo habang sinasabi mo yan? Nababasa ba ng mga mata mo habang sinasabi mo yan? Nakikita ba ng mga mata mo kung ano ang mga nangyayari? Bakit mo nasabi yan? O sadya lamang talagang sarado ang utak mo at ayaw mong imulat ang mata mo sa katotohanan kung ano ba talaga ang totoong nangyari? Bakit ho nagpabulag kayo sa sitwasyon? Hanga pa naman ho ako sa inyo noon. Yung pala, pagdating ng panahon, kukuhanin mo rin yung iyong mga naiambag. Kung hindi nga ako nagkakamali mga kapayman, kasi hindi na natuloy yung kanilang computation, hindi aabot ng 1 milyon mga kapayman kahit ipanoorin natin yung mga live. Magkano ba ang bahay at lupa ngayon? Hindi ka na magkakaroon ng bahay at lupa ng under 1M. Walang ganun. Pwede siguro pag 20 square meter. Yun, nakatayo kayo pag pwede yun. Mabihira naman, Anong ginawa mo sa'yo okay lang, pero tingnan mo naman ginawa mo kay Inda. Tingnan mo ang ginawa mo sa mga manalastas. Ang tawag dito harassment Hindi niyo ba alam na sa kakaganyan nyo, kapopost yun ang kapopost kahit hindi nyo sinasabi kung sino yung pinapatamaan ninyo? Which is, alam naman natin kung sino. Hindi ko lang kasi alam yung buong exact term ng pagkakasabi doon na pwede hong harassment yan. Di ba kayo nga ho yung nagpo-post ng mga kaso-kaso, ganyan-ganyan, and so on, ano-ano. Hindi nyo ba naisip na pwede kayong balikan harassment? Kasi wala namang ibang taong tinutukoy doon sa mga post mo. Dahil kayo lang merong Bakit naduduwag ho ba kayo? Bahag ho ba ang buntot ninyo at tumago ang bayag ninyo? Kapag kakausapin nyo ng personal o kakausapin nyo ng private, itong mga manalastas. Kasi hindi ako naniniwalang matapang kayo lahat ng mga nandyan sa likuran ng Batang Kargador, hindi ako naniniwalang matapang kayo. Kasi kung matapang kayo, makipag-usap kayo ng private kay Ramil. Makipag-usap kayo ng private doon sa mga manalastas. Itinanggap kayong tao ng mga ito, sana naman magpakatao kayo. Hindi. Sinasabi nila, bading daw kayo, bakla kayo. Sa totoo lang, mas matapang pa ang mga bakla kaysa sa pinapakita ninyong klase ng pagkatao kayo. Di ho ba? Ang mga bakla, direkta, nagsasalita kung ano yung ayaw nila sa tao. Kinukumpronta nila, sinasabi nila harapan sa mga ayaw nila na tao. Kayo, hindi nyo kayang sabihin, duwag kayo. Bahag ang buntot ninyo, ang mga itlog ninyo nagtago. Wala kayong kalembang. Nakakahiya naman kayo. Kayo pa ang may lakas ng loob mambawi ng mga pinamigay ninyo na hindi naman ganun kalaking halaga. Yung isang sponsor nga dyan hanggang ngayon, halos lahat ng project ni Ramil tinutulungan. Magkano binigay sa Promised Land? Nanghingi ba yon na ibalik yung pinamigay niya? Hindi, kasi kusa
Galing sa puso. Kapag nagbigay ka ng galing sa puso mo, kahit ano ang mangyari, hindi man lang maisip o lumabas sa salita ng bibig mo, nakukunin mo yung pera. Not unless na kaya ka tumutulong para lamang maibanggit ang pangalan mo na eto yung mga naibigay mo. Kilala niyo ba yung sinasabi kong sponsor? Ha? Si Tito Bong. Ang laki na naitulong kay Ramil. Nagsabi ba siya ng kung ano-ano kay Ramil? Wala. Kasi dito galing. Hindi katulad yung mga mapagkunwari na tao. Ang masakit lang dito mga ka-5-9, meron ng ibang nadadamay. Paano kung halimbawa doon sa mga nanood ng live na yun, yung mga nahawak ng cellphone, nasa harap ng cellphone, nasa harap ng gadget nila habang nanonood ng live, at yung eksenang yun ni Inda ang mapapanood nila, masakit ho. Kami nga ho na nanonood, masakit nasasaktan. Nasaan ho ba ang konsensya ninyo? Nasaan ho ba ang mga bayag ninyo para magkaroon kayo ng lakas ng loob na kausapin ang mga manalastas? Para magkaroon kayo ng lakas ng loob para mapag-usapan kung anong dapat pag-usapan at hindi yung parinigan sa social media. Sasabihin mo naka-unsubscribe ka na. Bakit habang nagla-live updated ka at talagang pati mga post mo updated? Patunayan nyo nga ho na lalaki kayo. Kayo nila F, nila R, ikaw S. Mag-usap kayo, lalaki sa lalaki. Ipakita ninyo na mayroon kayong mga yagballs. Pakita ninyo na mayroon kayong mga kalembang na kaya ninyong makipag one-on-one, na kaya ninyong makipagtapatan, na kaya ninyong panindigan yung mga sinabi ninyo. Hindi nyo naniniwala agad kayo sa sinasabi ng batang kargador. Hindi nyo pa nga nakuha yung buong detalye ng pangyayari kung bakit nagkaganon. Naniniwala na agad kayo doon sa batang kargador. Kung talagang gusto nyo maniwala, mag-imbestiga kayo. Bakit ba nasabi to? Bakit ba nangyari to? Ngayon, yung mga hinihiling mo na gusto mong mangyari, kausapin mo sila para mapatunayan namin, lalaki ka pala. Dahil yung sinasabi nila na para kayong mga bakla, hindi kayong mga bakla. May ibang tawag sa inyo. Ang tawag sa inyo, putsolo. Binaligtad ko lang. Kasi kayo yung mga takot. Takot harapin ang katotohanan, takot malaman ang katotohanan, takot magsalita ng katotohanan, ayaw malaman ng katotohanan. Yan kayo, mga putsolo. Mga hindi kayo tuli. Lakas ng loob nyo magsalita ng ganyan. Lakas ng loob nyo magbawi. Anong reaksyon nyo ngayon doon sa nangyari kay Inda? Sana mga ka-5 na Sir Ramil, kung pamilya Manalastas, huwag nyo na kong ibigay yung hinihingi nila na pera o anuman. Kaya nga nasabi ko doon sa isa kong vlog na kung ano man yung may tuition fee, sige, baka nga ubos na kasi nag-private school, di ba? Nga lalo na ngayon, wala nang nakukuha ng sponsor. Kung kaya mo, sabi mo, di ba,
hindi mo kayang bitawan, sige, huwag niyong bitawan. Panindigan niyo, ipagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Kaya mo naman eh. Diba sabi mo nga, meron ka namang matinong trabaho. Hanggang saan ito mga ka-5-9 magtatagal na ganito? Hanggang saan ito mga ka-5-9 na hihinto na ang bangayang ito? Ang mga manalastas, willing sila makipag-ayos. Kaya lang itong mga putsolo na to, ayaw nila makipag-ayos. Sana huwag niyong ibigay. Yan, inulit ko. Huwag kayong magbibigay dito, Sir Ramil. Kahit ano pa man ang hingi nila kasi naibigay na nila yon. And aside from that, hindi nyo naman ito hiningi sa kanila. Mabuti nga mayroong listahan eh. Proof na ito lang yung naibigay nila. Inda, shoutout sa iyo. Panawagan ko lang po, huwag po kayo magpapa-apekto sa kung ano man ang nangyayaring ito. Pasasaan ba ang lahat at matatapos din ito. At magiging okay din ang lahat. I know, Ramil, na hindi mo hahayaan ang mga pangyayaring ito na mas may maapektuhan yung mama mo, yung nanay mo, na mas maapektuhan yung side ng pamilya mo kaysa dun sa taong minahal mo na pinabayaan ka naman ngayon, na binaliwala ka. Tanggapin na natin yung katotohanan, Ramil, na ang batang inyong minahal ay hindi na babalik. Sana yung sinasabi mong 50% na naka-move on ka na ay gawin mo ng 98%. At least 2% madali na lang i-work out yon. Sana po mag-usap. Sana po tapangan nitong mga taong nasa side ng batang kargador. Maraming salamat mga ka-5-9. Ayun. Hindi, paulit-ulit po namin panawagan po sa inyo. Huwag po kayo magpapa-apekto sa kung ano man ang nangyayari. Yun, mga ka-5-9. Maraming salamat po, mga ma'am, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Ingat tayo mga ka-5-9 at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom! Ingat tayo mga ka-5-9.